Ito, pag-usapan natin yung mga tanong ng ilang kababayan natin with regards to PR, permanent residency naman ang pag-uusap natin ngayon. Dahil sa mga nakarang araw ay natatalakay natin o pinag-uusapan natin yung permanent residency natin dito sa Canada. At yung mga kababayan natin, of course, ay nandito na sila sa stage na ito, yung paghihintay at yung kung ano yung gagawin nila to make it. Para hindi ko malimutan yung pag-uusap natin, naglagay na ako ng kodigo, no? Ito ay habang ako'y naka-break ay sinulat ko na yung mga tanong ng mga kababayan natin from Ate Arceli P, C. Matu, and Villanas S. Sila yung mga nag-comment sa atin. At nung mga nakararaan pa ito, no? At binalikan ko lang yung, kumbaga, pinagsama-sama ko na lang. Ito yung mga tanong nila: madali lang ba ang permanent residency ninyo o ang PR ninyo? Pangalawa, ilang taon kayong naghintay? At pangatlo, ano ang mga ginawa ninyo bago at pagkatapos ng PR? So, yung mga tanong na yun, kumbaga, kinonsolidate ko na lang at yun ang ating pag-uusapan, no? Marami pa sa katunayan ng mga nagtatanong, kaya lang sa susunod na siguro. Halimbawa, yung unang tanong natin, ano, madali lang ba yung journey ng pagiging PR natin dito sa Canada? Sa katunayan, I would say, kung ikukumpara sa kasalukuyan na mga journey ng mga ilang kababayan natin, I can say na mas madali yung journey namin noon sa pagkuha ng permanent residency. It's because mas madali talaga yung process ng papel namin, pagpaprocess ng papel namin noon. And imagine niyo, doon na tayo papasok doon sa pangalawang tanong kung ilang taon. Halos umabot lang siya ng 1 year and 30 days, 1 year and 1 month, parang ganon yung paghihintay namin ng aming permanent residency and nakarating na kami dito. So paano naging madali yung journey namin dito sa pagkuha namin ng PR? It's because nirecommend kami, sabi ko nga sa inyo, nung mga nakararaang panahon pa na ang mga tita namin ay nandito na since 1970 pa. At siyempre, nagkaroon na sila ng network ng mga kaibigan at mas marami na yung sakop ng pagkakaibiganan ng mga tito, mga uncle namin dito. Naging mas madali para sa kanila na makasalamuha na sa mga tao. And they recommended us sa isang store. At sa mga panahon na yun naman, ako ay teacher pero may experience kasi tayo sa bake shop, may experience tayo sa restaurant. Ganon din naman yung aking asawa na sa mga kasalukuyan halos kagagraduate, parang ganon. Kagagaling niya ng Singapore during that time na lang buwan din siya doon and then umuwi ng Pilipinas. Pagkatapos ng Singapore niya, pumasok naman siya sa isang store as a sales supervisor sa isang malaking store sa Pilipinas, sa region namin sa Isabela. And then nagkaroon ng pagkakataon na yun ang magamit namin. So nagkataon naman na yung store na ito na pinasukan namin dito dati 10 years ago ay naghahanap ng mga foreign workers at luckily, sabi ko naman ay blessed na kami yung natanggap ng store na ito. Kami yung pinag-process ng aming uncle and kami yung nakakuha ng spot for that. So ganun yung naging takbo ng aming application. So from the start, sabi ko, it's okay na hindi tayo makuha kung halimbawa hindi tayo makuha kasi kahit papaano ay may permanenteng trabaho naman kami during that time. But of course, we're looking for doon sa, syempre, na makarating dito sa Canada dahil nga karamihan sa mga uncle din namin talaga ay nandito na nga. Yun ang nababanggit ko na sa inyo. And karamihan sa mga pininsan din namin ay nandito na during that time at marami na rin sila dito. So sabi ko, nangarap din ako siyempre na makarating ng Canada at yun nga, pinagbigyan tayo ng Panginoon, pinagpala tayo ng Panginoon na maging madali yung processing ng paper natin at hindi naging mahirap para sa amin. May anxiety ba? Meron bang depression? Of course, meron din po talaga, no? At doon napapasok doon sa pangatlong tanong, ano yung mga ginawa namin bago at pagkatapos processing ng PR. Nung una, hindi ako makapaniwala na may invitation letter kami agad. So, ang sabi lang ng tito namin, hey, subukan nyo mag-apply dito, baka gusto nyo, kayo mag-asawa. And nung una pa nga, sabi ko, parang ayokong iwan yung profession ko, no, ng pagtuturo. At sabi ko, tapos na ako sa bake shop, tapos na ako sa food industry, tapos babalik na naman ako, parang ganon.
At nag-i-enjoy na ako bilang guro at nagtuturo na sa aming public schools sa high school dati. And then sa interview ng employer namin dati na naging kaibigan din namin, ang tanong niya, meron ka ba experience sa ganito, ganyan? Of course, meron, sabi ko, pero nakaraan taon na yon o mga nakaraan taon na yon, parang mga 7 years na, parang ganon. So that's okay, covered pa rin kayo within 10 years. Parang ganon kasi yung comprehensive ranking system kasi noon, scoring noon eh. So nakuha pa rin yung experience na yon, plus sabi niya, you're professional at graduate ka ng master's degree, so na-carried over yung points at yun ang nagpalaki talaga sa akin. So that's good, that's great. I will apply you a labor market impact assessment exemption. At binigay nga sa amin after siguro 1.5, and then natanggap na namin yung dual intent. Ang dali lang talaga noon, month lang talaga ang binibilang. So yung dual intent na yon, na pwede kaming mag-apply as work permit, and at the same time pagkatapos namin makapag-apply ng work permit ay pwede naman kami mag-apply for permanent residency agad kahit na nasa Pilipinas pa lang kami. In-apply namin muna yung tinatawag nating work permit application para makarating lang kami agad dito. So, ang tinagal nun halos 6 months to 8 months lahat ng processing, pagbalik, pag-submit ng papel sa embahada ng Canada sa Pilipinas. So, tumakbo doon sa ganong medyo katagal na panahon ng paghihintay namin. Katagal, sabi ko, dahil yung mga panahon na yan, pupunta ba ako? Hindi, parang gano'n yung mga tanong ko na. Pero sabi ko nga, hindi namin naasahan na 1 year and 30 days lang ma-approve na kami. So, natapos yung application namin ng work permit, and then nalaman namin na pwede pala kami mag-apply ng permanent residency kahit na nasa Pilipinas pa lang. So we applied for permanent residency, ang tawag doon dual intent, ano. So nakapag-apply kami, and then habang palipad naman kami dito, hindi namin alam na yung aming permanent residency ay approved na rin pala. So ang nangyari nga, nakwento ko na rin sa inyo noon pa, na yung aming passport kumbaga ay pinasasubmit, pero ang hawak namin na lumipad sa Canada, papunta dito sa Canada, ay work permit. So pinahukuhan ng embahada, pinasasubmit ng embahada yung aming passport. Sabi niya, tinawagan pa kami mismo na pwede na raw naming i-submit yung aming papers para sa stamping ng permanent residency. So sabi namin, paano ba yan? Next week lilipad na po kami ng Canada. At ang sabi nila, paglapag ninyo at nasettle nyo na yung mga papers ninyo, documents ninyo, ay isend nyo agad yung inyong passport para matatakan namin ng permanent residency. So, ganun lang. So, after a year, punta na kami dito. That was December 14. And then, after a month, nung nasend namin yung aming passport sa Pilipinas, pagbalik ay may tatak ng permanent residency. So, tumatakbo na 1 year and 30 days, or 1 year, 1 month. So, ganun kabilis yung process ng papers namin, kasi sa mga panahon na yan, talagang medyo nagkukulang, malaki yung porsyento ng hinahanap ng Canada in terms of international skilled worker. So, napasok kami dito as supervisors kasi yun na may malaking potential talaga during that time, at yung may bahay ko nga ay mayroong experience. So, dalawa kami na actually nabigyan, parang couple. At nung pagdating namin dito ay naging okay naman lahat. Walang naging problema sa papers namin. And then, very approachable yung, hindi ko alam kasi sa mga panahon na yun, very approachable ang Immigration Canada, na you can send them, and then after siguro 48 hours, they'll send you back yung kanilang message, parang ganon. So, napakadaling makipag-communicate during that time. Pero, syempre, tandaan natin na iba yung processing sa mga papers natin sa kasalukuyan. Iba naman yung processing sa ngayon. I just shared yung experience namin noon na, sabi ko nga, ganon kadali yung aming processing, na umabot lang ng 1 year, 30 months, yung time na yon. At yung length na yon ang kumbaga nagsasabi sa amin na talagang medyo mas madali nga nung panahon na yon. O yun muna ang ating pag-uusap sa kasalukuyan. Maraming salamat, at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.